May tanong sa akin. May tumawag po sa akin, pulis daw po, at may 3 count staffa ako, tas may binigay na number, tawagan ko daw para hindi ako damputin ng pulis. Oret, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alamin po natin kung gaano katotoo yung pagtawag po ng pulis daw po sa inyo at meron kayong 3 counts of staffa. No? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil, sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga is, may tumawag po sa inyo at nagpakilalang pulis. No? At ang sabi, mayroon daw kayong 3 counts of staffa. Okay? Tapos, may binigay na number para daw tawagan ninyo para daw hindi kayo damputin ng mga pulis. Ba, matindi, no? Ibang klase. No? Ito ho, no? Kasi meron ho tayong inilabas na memorandum, no? Ang SEC. Okay? Ang SEC po ang naglabas ng memorandum, no? Yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Okay? Sa letter F po, maliwanag na nalagay po doon, no? Ito. The use of any false representation or deceptive means to collect or attempt to collect any debt or to obtain information concerning a borrower. O, nakita nyo? O, bawal. Unang-una po, hindi po tayo tatawagan ng ating mga kapulisan para po tayo isingilin at sabihin na mayroon tayong 3 counts of staffa. Okay, hindi ho ganun yun. Kasi ho, ang ating mga kapulisan is nag-i-enforce po ng batas. Okay? Nagme-maintain po yan ng public order. At pinoprotektahan po yung mga citizen po and their properties. Asan ho dun yung diba? Tatawag sa inyo. Hindi ko kasama sa job description po ng mga kapulisan natin yan. Sus Mario Joseph. Maaari po sila magse-serve ng warrant. Okay. Pero paano kayo magkakaroon ng warrant? Wala naman kayong krimen na na ginawa. Tsaka po iyang sinasabi na 3 counts of staffa. Malabo po yan. Ilan po ba utang nyo? Isa. Diba? Paano ho naging 3 counts yun? Niloko nyo ho ba sila? Nilinlang? Ang mahirap ho kasi sa mga bugo katabusadong online lending apps, wala hong alam sa paniningil yan. Wala hong alam sa batas natin yan. Tira lang ng tira yan. Okay? Sa kanila ho kasi, pag hindi kayo nakabayad, staffa na. Mali po. Ang pinaparusahan po sa staffa is yung act ng panluloko at panlilinlang. Sa kanila, pag di ka nagbayad, staffa na. Mga siraulo. Hindi ho ganun yun. Nang kamot itong mga to, walang kadala-dala di ba? Tapos, nagbigay pa kanyo sa inyo ng number, di ba? Pinatatawagan para hindi daw ho kayo damputin ng ating mga kapulisan. Sige ho. Subukan yung tawagan yung number. Wala hong sasagot dyan. Totoo po. Kasi yung ginagawa ho sa inyo, tinatakot lamang po kayo. Actually, ganito yung mangyayari dyan. Di ba? Tinawagan kayo. Sinabihan ho kayo ng meron daw kayong 3 counts of staffa. So, ang gusto hong mangyari itong ola na to, pumasok sila sa inyong isipan. Okay? Para madiskaril kayo. Magkaroon kayo ng anxiety at magkaroon kayo ng depression. Yan ho ang pangunahing gustong mangyari sa inyo niyan. Alam niyo kung bakit? Para kayo ho gumawa ng mga bagay na hindi nyo gusto. 'Di ba? Kasi yes, utang is utang, kailangan bayaran. Kaya lang, kung yan naman pong utang nyo na yan, ay hindi nyo pa talaga kayang bayaran dahil nga, niloko kayo. Sila actually yan po pwedeng kasuhan ng staffa kasi may deceit na ginawa Bakit Tingnan nyo Sasabihin yan, approve ho kayo sa 5,000. Tingnan mo, i-disburse sa'yo 500. Totoo po yan. Sasabihin yan, pwedeng bayaran yan 12 months. Pero 7 days lang.
Kaya kayo ngayon, pag inagrihan nyo na siya, no, kasi akala nyo talagang 5,000, 12 months, di ba? Kaya nyong bayaran yun. Yun ang nyo, tansya nyo sa sarili nyo yun eh. Oh. Pagka dinisburse sa inyo, 500 pesos in 7 days, di ba niloko kayo? So ngayon, paano nyo mapaghahandaan yung babayaran nyo sa kanila na pagkalaki-laki ng interest at pagkalaki-laki ng penalty? Di po ba? Oh. So ngayon, kayo ngayon, matataranta na, natatakot na kayo eh. Doon ho papasok yung tapal system. Manghihiram kayo ngayon sa ibang ola. Or di kaya, sila mismo, offeran kayo ng mga bugok na yan. O meron na kung meron kaming kakilala, ola din. Gusto nyo kumuha, ibabawas na lang namin doon yung utang nyo. Nakita. Ganyan yung mga yan. Napakatagal ko na kung ginagawa itong paggagawa po natin ng video. It's about 2 years na po. Dami ko na nabasa mga mensahe. At nakakaawa po talaga yung ating mga kababayan. Talagang deceptive. Panluloko talaga ginagawa. Actually, sila dapat ang kinakasuhan ng estafa. Kasi, panluloko at panlilin lang yun eh. Diba? Biruin mo, pagkausap ka, o di kaya, during the eto po, pwede mong anuhin. O di kaya, approve ka sa ganitong halaga. Eto yung termino. O. Kagaya yung sinample ko kanina, approve ka ng 5,000, 12 months, pwede mong bayaran. Siyempre, ikaw sa sarili mo, ay 5,000. Okay, kaya kong bayaran yan. O, diba? Sasabihin pa niyan, sumusunod sa ceiling on interest rate. O. Ganyan yung mga yan eh. Tapos, pagputok ng bola, pag napadala na doon sa e-wallet ninyo, wala na. Paano pa magagawa mo? Na-disburse na sa'yo. Diba? Siyempre, ikaw, nasa isip mo, 5,000 na marireceive ko. Pero bakit ganun? 500 lang. Malilito ka ngayon. Diba? Mawawala ka ngayon sa focus. Ganyan yung mga yan eh. Mga siraulo nga eh. Diba? Hindi lumalaban ng parehas. O, tapos, ganyan sasabihin, 3 counts of estafa, kalukuhan. Iisa lang ang inutang nyo sa kanila eh. Diba? O, tsaka, paano magkakaroon ng estafa? Meron mo ba kayong panluloko at panlilin lang? Kasi pag sinabing may panluloko at panlilin lang, ibig sabihin, nakuha nyo yung loan sa pamamagitan po ng panluloko sa kanila at panlilin lang. Ibig sabihin, one good example is, nag-provide kayo ng false information or nagbigay kayo ng mga false documentation o di kaya mga fabricated documents. Oh. Yun, panlulukot panilin lang yun. Paano nila malalaman yun? Hindi nga nag-credit investigate yung mga bugok na yan. Hindi nga nagbe-verify yan. Oh. Paano nila malalaman na ibinigay nyo Di ba? I'm not saying na gawin nyo yun. Ang sa akin lang is, hindi gumagawa ng credit investigation at verification yung mga yan. Totoo po, saan nga nakakita, nag-a-apply pa lang. Pangalan, number, pagka nalaman na yung dalawa na yun, todas ka na. Papadalang ka na kagad ng pera niyan. Totoo po yan. O, tapos, yung binigay sa inyong number, tawagan nyo, hindi sasagutin. Wala akong sasagot dyan sa mga yan. Kasi takot din sila eh. No, kasi nga, hindi nga marunong maningil yung mga yan. Pagka yan tinanong nyo na hindi nila alam ang sagot, mumurahin ka na lang yung mga bugok na yan. Ganyan ho yung mga yan. Naku po. Hindi ko maintindihan kung saan natuto na sinasabi lang paniningil. Mga bugok eh. Diba? Yes. Okay? May utang po tayo. May karapatan silang maningil. Pero doon sa tamang pamamaraan, hindi yung mananakot ka, magpapanggap ka. Okay, danas ko po yan, lalo nung may utang po ako doon sa sinasabi kong credit card before, na nabayaran na po natin, no? Yan talagang araw-araw, tumatawag po talaga sila. Pero hindi sila nangaharas. Hindi sila nagsasalita na masasakit. Hindi sila nawawalang yan. Talagang tumatawag. Okay? Kung ano yung napag-usapan nyo kahapon, gano'n na naman yun. Kasi nga walang bayad na pumapasok eh. Gano'n naman ho talaga yun eh. Kasi naniningil po sila. Okay? Kasi during that time, nawalan ako ng work nun eh. Kaya hindi ako makakommit eh. So, syempre sila, tawag lang ng tawag. Pero, nung nagkaroon ako ng trabaho at nakapag-commit na ako sa kanila, tumigil na. Kasi, meron na kaming restructure na na programang pinasok eh. So, hindi na ako kinukulit, di ba? Kasi during that time na kinukulit ako, hindi ako makapag-commit kasi wala akong trabaho nun eh. Diba? Talagang tatawag yan. Pero walang kabastusan, walang kawalang yan nangyayari. Ganun ho talagang tamang paniningil.
Diba? Yes, iba-iba rin ang number kasi nga, sa kagaya ho na sinabi ko before, kung may 10 ho yan na kolektor, dapat ang numero niya na available, 11 man lang o 12. Ganun po yan. Okay? Hindi man ho, naka-assign talaga sa kanila, randomly yan, ganun ho. Kasi may system sila eh. Okay? Ganun ho ang paniningil na tama ha. Tsaka yung pagpunta sa bahay, pwede rin yun. Basta ho, meron tayo kasing prohibition on unfair debt collection practices. Inilista po ng SEC yung mga bawal. Dapat hindi sinusunod yung mga bawal. Oh. Yung mga bugok na yan. Kung ano yung bawal, ay yun ang ginagawa. Mga siraulo talaga. Doon po sa nagpadala ng katanungan na to, pananakot po yan. Okay? Para po matigil yan, gawan ho natin ng paraan para mabayaran. Kasi hindi ho titigil yung mga yan. Puro bugok yan eh. Matitigil lamang po yan pagka yan po inabayaran po natin. Ngayon, pagka nabayaran na natin, or kahit hindi pa diba? I-complain po natin. No, doon sa mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang, kagaya po ng SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAO. Okay? Diyan po kayo mag-file ng complaint. Kasi pag hindi ho kayo nag-file ng complaint, wala akong mangyayari. Diba? Paano ho ma-actionan yan ng mga sangay ng gobyerno na nabanggit ko? Di po ba? So, kailangan po natin talagang gawan ng complaint yan para po ma-actionan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!